Senior Inspector Oliver Benaldo ng Makati Police. Kaugnay po ito ng bomb scare naman dito po sa Makati City Hall. Magandang hapon po sa inyo, sir. Magandang hapon po. Apo, kanina ho, nung matanggap po yung tawag, agad po pina-evacuate ni Mayor yung pong lugar po. Opo. Apo, paano ho na-secure, paano ho na-sigurado rin ng pulisya na talaga negatibo po? Nagpadala po kami ng EOD Apo. at saka K9 dito sa Makati City Hall. Oo. And then nag-conduct sila ng paneling para secure yung area. Apo. At masasabi ho ba na talagang 100% na kailangang i-paneling po ay Opo. sure po? 100% po na panel yung buong City Hall. Apo. At wala naman po nakitang bomba. Apo, sa investigasyon po ninyo so far, ano po ang direksyon ng investigasyon na ginagawa po ninyo? So as of now, under investigation pa yung pangyayari. Pero na-trace na namin yung kung saan nag-originate yung call Apo. sa Pasig City area po. Oho. At yung identity ng caller ay under investigation pa rin. Apo, yun ho bang, ano po ba ito, parang tindahan o bahay po yung kung saan po nyo nalocate yung tawag? Parang ganun po, pero under investigation pa rin po yung area. Opo. Yung ganito kumbaga, yung pagbabanta ay meron ho bang parang training o SOP na kayo sa mga empleyado at sa paano po ang sistema po na ginagawa Opo, dito sa Makati, meron po kaming Crisis Management Committee Apo. with regards to these incidents. Apo. Ngayon ho, sa tingin nyo may chance ho na makuha o talagang ma-identify kung sino po yung tumawag dito sa Makati City Hall? Opo, so far nagpadala na po ng Intel operative sa Pasig City para sa identification ng caller. Apo. Bilang panghuli po, anong paalala nyo sa mga kababayan natin sa oras na yung mga ganitong pagkakataon na may mananakot, magbabanta, ano po ang paalala nyo sa mga kababayan natin? So sa ating mga kababayan, pag may mga ganitong pagkakataon, huwag masyadong magpanik. Sumunod lang sa police at saka sa mga security with regards to the evacuation sa mga building. Apo. Maraming salamat po sa pagkakataon. Si Police Senior Inspector Oliver Benaldo ng Makati PNP. Samantala, tuloy-tuloy lang po ang trabaho at mga transaksyon dito sa Makati City Hall sa kabila po ng bomb scare kanina umaga. Ayon sa City Disaster Risk Reduction Management Office, galas 10 sa umaga kanina makatanggap ang Makati City Hall hotline ng tawag na nagsabing maraming mamamatay dahil sa bombang itinanim umano sa Makati City Hall. Ipinag-utos ni Makati Mayor Abigail Binay ang agarang paglikas sa lahat ng nasa gusali, sinuyod ng bomb-sniffing dogs ng Makati Rescue, pati na rin ng Makati PNP. Ang City Hall bandang alas 11 ng umaga, idineklara itong negatibo sa anumang pampasabog. Ayon sa pamunuan ng Makati City Hall, na trace ang tawag, gaya po na binabanggit ni Senior Inspector Benaldo, ang tawag mula po sa Pasig. Nakikipag-ugnayan na Makati sa Pasig Command Center para matukoy ang tumawag. Dahil sa insidente, dinagdagan ang seguridad sa Building 1 at 2 ng Makati City Hall. Nananawagan ng lokal na pamahalaan na manatiling kalmado, ngunit alerto anumang oras. At kaugnay pa rin po ng usaping ito, kasama po natin si Attorney Michael Camiña ng Makati City Hall. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po. Apo, so yun nga po, buti ho at talagang negatibo at nagtuloy-tuloy lang po yung aktibidad para sa maghapon. Ano po? Maganda dito kasi well-prepared naman yung City Hall natin para dun sa mga eventualities ng kagaya nito. Apo. So nung nalaman nga natin na meron report na ganyan, kaagad na nag-order na evacuate lahat ng mga tao dito and may procedure na. So everybody was calm and everybody was able to go down safely. Apo, meron na ho bang ideya yung tanggapan ni Mayor Binay kung sino po ang maaari na sa likod dito? Wala pa kaming idea but it's a good thing na na-trace natin ngayon sa Pasig, sa may Market Avenue yung call and pinapa-investigate na nga natin to together with the police of both cities. May nakikita ho kayong dahilan para bulabugin po yung normal day ng Makati City Hall? Wala naman kaming nakikitang motive aside from, maybe part of a bigger yung nakikiride lang dito sa nangyayari din sa iba't ibang mga syudad natin na very unfortunate kasi syempre yung mga mamamayan natin yung naantala, yung day-to-day business nila. Opo, so yun nga po, gayang binabanggit ni Senior Inspector Benaldo, lahat po nung kailangang inspect ay talagang maayos na inspect po. Yes, we're 100% sure naman na wala tayong problema na dito ngayon.
Maraming salamat po sa pagkakataon at update si Attorney Michael Camiña po ng Makati City Hall.